So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin isa sa mga pinakamalaking Disney princess. At isa sa bumuo sa legendary Nepo Babies mga kahombre ko, na si Jella Marasigan. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang content na ginawa ukol sa flood control project issue. Sa last video ay tinalakay natin ang mga naging Nepo Babies na mga naging contractors ng DPWH, kung saan nailabas ang kanilang maluluhong pamumuhay galing di umano sa kaban ng bayan, especially kung maaalala natin si Claudine Co. Si Jella Marasigan ay isang Filipino content creator na sumikat din sa pag-flex ng kanyang marangyang buhay sa social media. Meron ito naging active account sa TikTok, sa Instagram. Ngunit sa ngayon, dine-activate niya na din ito dahil sa dumaang aberya sa buhay nila. Ang plano lang nila, ang pakay nila ay magpasikat, tama? Medyo pahirapan kasi hindi nila naabot yung network ng iba't ibang mga big influencers sa Philippines, di ba? Pero ngayon na naabot nila, umabot pa po sila mga kahombre ko sa news, ngayon biglang umatras sila. Nag-deactivate po. Sayang naman yung hype na binild up nyo, di ba? All this time. Nakakapanghinayang. Sana naman, nagpatuloy na lang kayo, no? Sa pag-video nyo at hindi nyo din-activate kasi baka maka-inspire kayo, no? Sa mga Pilipino, no? Na, wow, pwede pala tong ganito. Wow, possible pala tong mga ganito, di ba? It's a good thing. Sayang, bakit kayo nag-deactivate ng account? Sayang naman. Si Jella Marasigan ay ang anak ni Vice Mayor ng San Juan, Batangas, Anthony Marasigan, mga kahombre ko. Isa ito sa mga Nepo Babies na nasama sa kumakalat na larawan. Ayon sa mga kumakalat, si Jella Marasigan ay dating mahirap lamang at isang batang ina, mga kahombre ko, ha? Hindi naman natin siya para i-judge, no, sa kanyang pagiging batang ina. Wala naman tayo dyan sa part na yan, no? Kasi at the end of the day, bawat tao po sa atin ay meron kanya-kanyang mga pagdadaanan sa buhay at may mga nakatalang buhay, no? Sa bawat isa sa atin, mga kahombre ko. So, clear naman yan. Sa ngayon, na magkaroon ng posisyon ng ama nito bilang isang Vice Mayor ng San Juan, Batangas, nagsimula na di umanong magbago ang buhay nila at tuminding yumaman. Ayan ang sabi nila, tama? As you can see, 1.3M for my ring, I love you, daddy. Yun, oh! Hohoy! Nako po! Sex and the City fangirling got us buying Manolo Blahnik. Okay, mga hindi ko na to alam, mga kahombre ko, no? So, meron pa po dito. May isa ring video ito na pumuntang Hong Kong at gumastos ito ng halagang 250K sa isang bilihan sa Lululemon. Galing kami Lululemon. Magkano tayo? Magkano? 30K? HKD? Naka 30K HKD kami. Magkano yun sa peso? Naka 210,000. Ay, naka 250K kami. In peso. Ang dami kong binili. Kita ka sa vlog, sige. Napagalitan mo. Inaaway nila ako. Ang dami ko kasing binili. Dad mo. Oh, di ba? Ang galing, mga kahombre ko. So, kumbaga, pinapalabas niya na siya ay isang spoiled brat. No, tama? Is it a nice thing or it is a not so nice thing na ipakita mo sa social media habang nagkakandaleche-leche po ang bansang Pilipinas, ikaw ay gantong iyong pinapakita. Knowing pa na ikaw ay isang anak ng isang government official. Hindi ko lang alam kung tama ba to or whatsoever. Kayo ang sumagot, mga kahombre ko, sa aking comments kung tama at maganda ba ito, no? Meron din ito isang kapatid na si Angelo Luis Marasigan na isang municipal councilor, oh, di ba? Lahat na ng posisyon, mga kahombre ko, para sure, ha? Let me pay. Hindi. Ako na. I have my card. Ako na. Hindi ako sanay ng ako. Naka-amex din ako gold.
Platinum ako. Ako naman. Minsan lang naman libre. Pinakita nito sa vlog na siya'y nagmamay-ari ng Tesla Cybertruck, mga kahombre ko. Grabe. So guys, this is our new car. It's the new Tesla Cybertruck. And kakadating niya lang. And explore ko yung loob. Yan. So, bigla na lang siyang nabuhay pagbukas ng car. Hindi ko alam kung paano siya patayin. At nag-business class sa pag-travel worth 140 to 250,000 pesos. Wow! Naka-Tesla Cybertruck! Halos kalibelo na niya po si Vice Ganda. Surprise! Kumakalat din ang isang conversation ni Jella Marasigan sa ama nitong Vice Mayor. Pinost ito ni Jella at dinilit niya na rin ngayon, mga kahombre ko. Dad, yes, kain tayo. Saan niyo gusto? Sa Fresh. Saan Fresh? Soler or ikaw na bahala? Ah, sige, mamayang gabi. Dad, bili mo ko bag na pang school sa Gucci. Lang ya, pang school Gucci. Magkano naman yon? Ewan, dali na. Backpack or Prada na lang or Fendi or Dior. Wow. Dad, pwede mo akong bili ng camera sa Pasko. Saan mo gagamitin? Pang-picture lang, edi cellphone mo. Good girl kayo ha. Good girl. 30K table, Dad. Papadala ko kay Gerard. Okay, 12 dapat, ando na siya, magbait. Wala na, Dad, pa-veneers mo na ako, please. Sige, papasko ko. Magkano yon? 25K lang naman per tooth, mga kahombre ko. So, bawat ngipin, 25,000. So, bilangin nyo kung gaano karaming ngipin. Oh my God. Magkano? 30. Sobrahan mo po. Okay. Bukas ulit. Ay, wait, papadala na ulit ako. Okay. So, ayan. Pero ewan ko, mga kahombre ko, no? Dito, nahingi pang anak niya ng bili mo ako ng kotse, Audi, Mercedes, or BM, or Porsche. Magbait ka muna. So ngayon, mga kahombre ko, makikita naman natin actually na hindi naman mayabang ang kanyang ama, no, na vice mayor. Makikita nyo din naman sa sagot, sa way of talking niya sa videos, hindi naman siya ganon, mga kahombre ko. So literal po na ang nag-drag dito sa pangalan niya ay ang kanyang anak. Kaya siya nagkakaganito. Marami pong politiko, mga kahombre ko, ang bumabagsak dahil sa attitude ng kanilang mga anak. Unfortunately, anak nila yan, so wala silang choice kundi pagtakpan. To the point na kahit naagawa ng kabulastugan, walang choice kundi pagtakpan. Kalimitan naman, mga kahombre ko, no, sa mga tulad nito, no, na mga maeedad na mga vice mayor, mayor, may katungkulan, hindi naman yan kay para magyabang because they know the rules. Literal po na ang nagbagsak at nag-drag sa kanila dito sa kinalalagyan nila ngayon na mainit na waters ay ang kanilang mga anak. And hindi po maganda to kasi kahit saan tayo magpunta, mga kahombre ko, di hamak naman, no, na mas maganda at mas maayos kung ikaw ay public servant pero ikaw ay may pagtingin sa iyong mga nasasakupan. Lalong-lalo na at maging sensitibo sana dahil meron pong pinagdadaanan ang bansa. Baha, etc., etc. Makikita natin yan all over, mga kahombre ko. Lalong-lalo na sa Batangas din, hindi rin po saved ang Batangas. Even dyan, matindi po ang pagbabaha. So sana iniwasan na lang nila ito, no? Itong mga gantong klase ng kayabangan. Kasi hindi pwedeng hindi ito makikita at mako-call out in public. Kasi hindi po panghabang buhay ang lakas ng koneksyon, ng tao. Alam mo yon, walang ganon. Panginoon lang ang mag-stand still sa ating lahat. Pero between us humans, minsan oo, kadalasan hindi. Matuto naman sana ang ibang mga nepo babies, no, na nandyan na hindi pa naman umaangat, hindi pa sila na di-discover, mag-ingat kayo para hindi kayo nalalagay sa ganitong klaseng alanganing sitwasyon. Makikita rin nating nagmamaneho ito ng isang sasakyan na Ferrari at nagawa niyang laitin sa comment section ang isang individual, politician, patay gutom, kaban ng bayan, inggit ka ba be, bili ka din kaya. Oh. So, sinagot niya na patay gutom daw itong tao. See? Ayan yung problema, mga kahombre ko, kapag ka hindi po galing sa pinaghirapan ang pera na fineflex mo. Mga kagamitan na fineflex mo na hindi galing sa hirap. Ito po yung inevitable.
yung napakabilis na paglaki ng ulo. And kapag ngayon, yung ganitong estilo na nakukuyog ka na ng mga tao, talagang magtatago ka sa kahihiyan. Pero sa isang banda, mga kahombre ko, kung ito pong mga ito ay continuously na hindi sila mako-call out, hindi sila matututo, no? At hindi magi-stand up ang mga Pilipino sa ganitong klase ng sitwasyon at tayo paisi-isi lang. Okay lang yan. Anak ng politician, ay, Ferrari yan, mayaman yan. And then what? Ginagawa pong biro ng mga Pilipino yan. Ay, syempre, anak ng politician. Marami talagang pera, kurakot. Yes, and then what? Titigil ka na lang ba sa ganon na comment? Will you not do anything about it? Kaya siguro, hanggang ngayon, third world country ang bansang ito, dahil siguro sa mentalidad na ganyan nating lahat. Bakit hindi natin ibahin yung tradisyon ng pambobo na yan? So now, bakit hindi natin baliktarin? Di ba? Maging normal ka. Bumaba ka sa libelo namin. Kasi paano nangyari na politician ka pero mas mataas ka sa amin? How? Dapat ganyan ang mga tanungan. Kasi alam naman nating lahat, it's published everywhere kung magkano po ang kinikita ng isang politiko. So ngayon, dun pa lang, marirealize mo na bakit ang taas ng anak ng politiko, tas ako, ang baba ko lang, knowing na isang type mo lang sa internet, makikita mo magkano kinikita ng ama nito. So if something goes out sa malaking anomalya, tulad ng meron silang luxurious life, lavish lifestyle, magtataka ka doon. Bakit? Ganito lang ang sahod ng ama nito, o nanay nito, o ng pamilya nito. Tama ba? Instead na ating tangkilikin, Uy, solid, idol, ang ganda. dapat questionin, dapat tutukan. Kasi pera nyo yan, pera ng pamilya nyo yan, pera ng lolo, lola, nanay mo, sarili mo. Sa'yo yan And then what are you doing? Tumatawa, ngisi-ngisi ka lang, binibigyan mo pa ng biro, matitinding mga jokes. It's not gonna work. Kaya they will forever continue this type of cycle if tayong mga Pilipino will continue on these exact reactions, mga kahombre ko. Kasi kung hindi, mahihiya yan. Kung babaliktarin natin, kung ang gagawin natin, di natin sila pupurihin or whatsoever, instead, ipapahiya natin, malamang mga kahombre ko, mahihiya talaga yung mga yan. Kasi pag isang tao lang nagpapahiya, it's not gonna work. Pag dalawa, walang kwenta. Pero pag daan na, libo na, nakakahiya na. Ayan, de-deactivate na. Nakakahiya na, di ba? Maybe, ito yung magandang paunang aksyon na pwedeng gawin ng mga mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. For them, na kahit papano, makaramdaman lang ng hiya. Hindi yung, tingnan nyo, patay gutom. Ayan no yung comment niya. Imagine niyo yun. Galing sa buwis nyo, ninakaw sa inyong bulsa, di umano, di ba? Tapos gentong i-comment. This is bad. This is just sad and bad at the same time, mga kahombre ko. May mga tao din po na nagbabahagi rin naman ng komento sa Reddit ukol kay Jella Marasigan, no? Tignan natin po ang mga comments. Magbasa lang tayo ng mga comments sa Reddit. Bukod sa napakapangit ng attitude ang lala, finak niya yung BF ng kapatid niya, tapos nakipag-threesome din siya kasamang kapatid niya sa basketball player sa San Beda. May amoy na down there at may sakit dati. Ito yung name niya, nagbigay siya ng pangalan. May TikTok yan na suot yung San Beda jersey nung guy. Ang hirap naman itong patunayan, mga kahombre ko, no? So, anyway, binabasa lang naman natin. Jella has STD, may sakit na yan down there. Ikaw ba naman? Pagpasapasaan ni na may mga pangalan siya binanggit at marami pang iba, di ka magkakasakit. Her corrupt dad? Uy, grabe to. Even threatened Sean to stay away from her kasi engaged sila ni Jerry. But si ate girl really is pokpok in her heart. Yung baby dad na nga lang niya, nakakaintindi sa kanya, iniwan niya pa. Pagamot mo yan, girl, baho niyan. Oh, grabe to. Deserve ng name drop. Beware sa mga boys na yan. Kung may mga serious rel kuno na mga lalaking yan, kasama niya lahat yan sa
nakikipag-threesome. Wow, grabe to. Well, eto mga kahombre ko, nababasa lang natin, no? Hindi, ako sa totoo lang, hanggat walang patunay, hindi ito totoo para sa akin, no? Kasi, ano na to masyado ng personal, STD, nakipag-threesome, I think this is BS. Pero anyway, nagbabasa lang naman tayo sa comments. Para sa akin, kung walang patunay, kalimutan na natin yan. Taga San Juan, Batangas here. Ask your questions. Kabatch ko nung HS yung kuya niyan, si Consi. As far as I know, matagal ng politician yung tatay nila nung high school kami. Hindi naman ma-flaunt yung kuya niya, pero as early as high school, maybe elementary pa siya, akla na talaga yung kuya niya. Pero low-key lang since uso din ang bullying sa school namin before. Humble naman sila before. Siguro dahil hindi pa usong mag-flaunt ng yaman sa social media before, di pa usong clout chasing. Pero sa pagkakaalala ko, mabait naman yung kuya niya nung high school and low-key lang. Pero never ko yang nakita na involved sa politics sa school. Never tumakbo yan or naging officer sa school. Tapos nung college, yung kuya niya, tanda ko sa Benilde siya pumasok sa Manila. Pero di ko sure if gumraduate yan. Kasi di ko maalala kung may nakita akong graduate picture niya since friend ko sa FB yan mula noon until ngayon. Tapos ayun, nagulat ako na tumakbo siyang politician noong 2022 na hindi ko naman siya nakikilala as ganon na type. Feeling ko na influensya ng tatay na tumakbo, hindi yan dahil mabait talaga siya at gustong mag-service. Tapos ang achievement lang naman niya as public servant ay puro mga pamigay at pagtulong sa tao. Siyempre itong mga tao dito uto-uto. Iisipin na mabait at totoo nagseservisyo kasi nabigyan pero lagi namang gumagala itong si Consi nyo. Puro flaunt ng tumutulong kuno pero flaunt din niya yung kanyang yaman. Tapos galing daw sa business sila yung pera nila. Pero yung business si Consi mukhang 2022 or 2023 lang natayo nung Consi na siya. May business pa na laundry shop. Alam naman nating hindi lang damit ang nilalabahan nyo dyan, Consi. Tapos ayun, political dynasty in the making talaga yung mag-amang tatakbong mayor at vice mayor sa 2028. Ina-announce ni Consi after inauguration and dung inauguration nga pala nasa New York ang mag-ama kaysa magpakita sa taong bayan at sumumpa sa kanila tungkulin ang kakapal talaga. Tapos nanalong SK yung asawa ng Jella. Alam naman natin saan patungo yan. At tapos si Jella daw tatakbong kapitan sa isang barangay. And tanong ko nga pala, flaunt ng yaman, pero yung bahay nila na 2022 pa pinapagawa, bakit hindi pa rin tapos until ngayon? Tapos ito pa, ginagawan tropa pa si Malupiton. Konting panahon lang sila nagkasama pero para magtropa agad turingan nila. Boss Joel, magkano bayad sa'yo ni Consi? At grabe ka din magtanggol sa kanila na akala mo ang tagal nyo na magkakilala. Siyempre, war freak yan si Consi. Tapos gagatong ang mga alipores niya kaya ingat din kayo sa pagbabash sa kanya. Friend ko siya sa FB pero di ko kino-call out. Nakaka-stress lang, matatalo ka lang din, mapapahiya ka lang din. Kayo ang mababash if gusto nyo. Grabe to mga kahombre ko, no? Kung totoo ito, matindi talaga to. Actually, wala naman akong idea. Hindi ko rin alam. Nakikita pala siguro sa video si Malupiton dito, no? Sa tao na nakasama tong tao na ito. Wala akong idea. Sa nakikita ko kasi kay Malupiton, Malupiton is just a clean dude, lalo na pagdating sa ganito, no? Hindi ako sure, mga kahombre ko pa. Ako, nagbabasa lang tayo. Ang hirap nitong bigyan ng comment kasi wala namang mga patunay. Ito ay mga salita-salita, sulat-sulat lang, no? Silang may hawak ng weteng sa buong Batangas. Open secret yan, lalo na sa mga taga San Juan. Itanong mo sa mga matatanda at alam nila na sobrang yaman ng pamilya na yan. Wow. Wala tayong idea dyan. Walang patunay, so mahirap maniwala. Nagkaroon ng isang post si chairman na kanyang Facebook page kung sa ipinagtatanggol nito di umano si Jella Alonte. Puro trolls daw po ang pumupuri sa comment section at shared post. Yun ang sabi, mga kahombre ko, no? Normalize bullying the children of corrupt politicians. Yes, as a constant critic ng mga corrupt politicians, yes na yes ako dyan. Idamay na rin yung mga yan. Baka sakali magtino mga magulang kapag naapektuhan ng mga anak. Mga hayop na yan. Dapat nga dyan, ipahigop sa kanila ang tubig baha gamit ang straw ng mikmik. Pero to give them a benefit of the doubt at para sa patas na pagbibigay ng komento, ewan ko dyan sa ibang mga anak na mga politician na tinatawag ngayon na Nepo Babies. Kung dapat ba sila mabash kasi hindi naman ako residente ng lugar ng mga yan. Hindi ko alam kung anong klaseng tao yung mga yan. Saka yung iba dyan, talagang palaging sangkot ang mga magulang na politiko sa issue ng korupsyon. Pero mga Alonte, corrupt, maybe you are barking at the wrong tree. Ayan ang sabi niya. Long post ahead pero sige, himayin natin. Pag-usapan natin ang mga Alonte sa perspective ng kagaya ko na isang residente ng Binyan, Laguna. Kanlalay, mag-ingay. Dahil kung may merong
makakapagsabi kung korap ba ang pamilyang ito, mga taga-Binyan ang makakapagsabi niyan. Okay, tama naman, may point. Kasi kung taga-Binyan siya, ganun talaga, tama. 1.5 dekada na ako sa Binyan dahil dito ako nag-aral ng kolehiyo. Pero 2018, nang formal ako lumipat at maging residente ng Binyan. NPA ako ng Laguna, tumira ako sa 4 na magkakaibang bayan sa Laguna. Hindi ko napapangalanan ang mga bayan na yan. Kaya maikukumpara ko kung maayos ba ang pamamalakad sa Binyan or hindi. Ilang dekada na ang mga alonte na namumuno sa Binyan, halos lahat ng dinadaanan nilang eleksyon, ay lamang na lamang sila sa mga kalaban. Landslide victory na matatawag. Dito pa lang sa anggulo na to, mapapaisip ka na kung bakit nananalo ng ganon ang pamilyang ito. Kung gayon na korap pala. Dahil sa ibang bayan, nakita ko kung paano isinuka ng mga tao ang mga korap politician na matagal na namumuno sa mga bayan na yon. So on and so forth. Kinekwento po nitong chairman kung sino ba itong mga alonte sa bayan nila. May mga tao na nagko-comment na masasama kay ako si chairman, pero meron din naman mga positibo. Tandaan natin mga kaombre ko, hindi naman tayo taga-Binyan. Yun yung problema, tama? Hindi natin talagang malalaman kung maganda nga ba talagang pamamalakad nila bilang sila ang gobyerno doon or hindi. Mahirap din talagang i-judge, no? Pero sa bagay, tayo naman nakafocus lang sa context at syempre sa mga nababasa natin. Siya yung may tunay na experience sa kanyang sarili, so mahirap po yan na i-argue kasi hindi naman ako taga-Binyan. Okay? Pero basahin natin ang mga comment. Nabasa ko yang si ako si chairman, napakahaba ng essay, nakakahilo. Ang gusto lang niyang sabihin, sino raw ba tayo para manghusga sa mga alonte, di naman daw tayo taga-Binyan. Tama. Precisely his point, matagal nang binabaha ang Binyan at di raw nila sakop ang Laguna de Bay sa pagtaas nito. At wala silang kontrol. Pero may kakayahan ng LGU gumawa ng paraan para maibsan ang pagbaha. Basta normalize public shaming and calling out all corrupt politicians and their family who shamelessly flaunt our tax money. Staying silent only protects those who fail us. Let's raise our voices, shame them, post them, pressure them, ask the hard questions, and demand real solutions from our leaders. We don't deserve the bare minimum. Gising Pilipinas. Wow. Hi, Chairman! Lahat ng sinabi mo, honestly, hindi sapat na ebidensya para masabing hindi korap ang isang politiko. Yes, maybe hindi kasing lala ng ibang lugar yung sitwasyon sa Laguna, pero that doesn't automatically mean na malinis na. Just because they give ayuda or win by a landslide doesn't prove anything. Maraming lugar dito sa Pilipinas na iisang pamilya na lang ang namumuno for decades. And let's be real naman, alam naman ng mga tao doon kung bakit sila pa rin nananalo. Hindi palaging dahil magandang pamumuno nila. So please, huwag tayo magpanggap na ang dahilan kaya sila nakaupo pa rin ay dahil sa maayos nilang pamumuno. Hindi ganun kasimple. Kung may kahit konting doubt na may corruption, they should be investigated. Lalo na kung questionable yung lifestyle ng mga nepo babies na parang biglang yaman. May businesses or luho na hindi naman clear kung saan galing. If their lifestyle doesn't match their income, then there's a problem. Dapat yung mga ganon, iniimbestigahan, hindi tinitingala. Tama! I agree dito sa iniimbestigahan, hindi tinitingala. So, yon, kayo, ano sa tingin nyo itong argumento niya? At ito pa mga kahombre ko, nagawa rin po itong ipagtanggol ng asawa ni Angel Locsin, mga kahombre ko, na si Neil Arce. Tama? Itong Jella Alonte, wow, may mga nagtatanggol talaga sa kanya, no, na mga sikat. History would prove that I would be 100% supportive of bashing the corrupt. So parang medyo may tunog din nung kay chairman, mga kahombre ko, kung sisiyasatin natin, no? But not Jella Alonte. I have seen her work, hard work, for what she has, and I have never seen a glimpse of brattiness or privilege when I work with her. Let's continue calling people out, but let's also make sure we call out the right ones. Okay. Comments. He defended the Magna kasi siya mismo palamon ni Angel. Uy, grabe naman to. Unless they're related, I don't think a married man should defend another woman publicly, whatever the circumstances are. Oh my God, Angel, file the divorce papers now. Si Jamie Cruz na Filipino vlogger at anak ng isa sa mga kontratista ng DPWH ay nabilang din sa larawan na lumabas ukol sa pagiging nepo babies. Crocodile, Princess, and Piggy Bank, sabi po sa comment. Gifted child of flood control milk. I think she needs flood control as much as we badly needed flood control projects. Ngayon mga kahombre ko, meron pong magandang bagay. Maganda ba, pangit, or katakatakang bagay na nangyari. Nag-resign po
ang secretary ng DPWH na si Manuel Bonoan. Kahapon lang to, August 31, mga kahombre ko. Secretary Bonoan suddenly resigned as the SEC of DPWH at a time when the country is facing serious flood control problems. His resignation raises questions because this is the moment when the public needs clear answers and accountability. Why step down now? When people are demanding explanations about the delays, failed projects, and the continuous flooding in many areas. The timing of his resignation leaves doubts. Was it really a personal reason or is it connected to the growing issues inside the department? Resignation is not enough. This shouldn't stop here. Hold all of them accountable. Pag nag-resign, hindi na siya kakasuhan, grabe naman kung ganon. Pag mahirap na nagnakaw ng pagkain, kulong agad. Yung ganito, wala. Ngayon, mga kahombre ko, no? May isang dating congressman na naakusahan sa di umanong katiwalian na nangyayari sa flood control issues in Batangas. Ayon kay Leviste, ang DPWH District Engineer na naaresto lang kamakailan dahil sa pagsuhol nito ay sinabing ang dating lawmaker ay pinipili kung sino ang dapat manalo na bidder sa DPWH projects. Makikita po natin, mga kahombre ko, na itong congressman Leviste at si Mayor Vico Soto, yan po parang sila yung mga bagong henerasyon sa politika. Nakita natin na itong Leviste po, hindi pumayag, no? Hindi tumanggap ng suhol. So, ang ginawa niya, nagsumbong na lang siya. And it worked. Delikado but it worked. Itong si Vico Soto, siya naman po ang naglabas ng issue na ito. Pero makikita natin, mga kahombre ko, na something positive is coming our way sa Philippines. Meron pong mga makabagong mga politiko na mga bata-bata pa na umaangat. At maybe they can save this country finally. Tama? Kasi meron pa rin namang mabubuti, no? Mas nananaig nga lang ang kasamaan sa ngayon. Pero meron pa rin naman. Anyway, mga kahombre ko, ako po ay nagtataka. Bakit sa dinami-dami ng sinusuportahan yung mga influencers na kasing bigat ng pangalan ni MG sa social media? Tayo, mga kahombre ko, meron tayong mga 3 million subscribers, tama? Malawak ang reach natin. Bakit yung ibang mga influencers dito hindi man lang makapagsalita in regards to this, no? Sa inyong mga channel? Kasi maaring makatulong din kayo, no? Na maayos ang sitwasyon na ito at mamulat palalo ang mga Pilipino. Bakit parang ang laban na ito ay parang sa akin lang? Hindi ba para sa inyo rin to? Kasi you guys live here in this country too. Hindi lang naman ako. Kapag ito, mga kahombre ko, tumagal-tagal na, alam nyo naman na wala na mangyayari dito. It's the same music. So I really hope na yung mas malalaki pa sa akin, mas malalaki pa ang mga viewers sa akin, mag-stand up naman kayo para sa mga taong nag-e-expect ng something sa inyo. Ang maliit na bagay lang. Tutulong lang kayo na ma-spread ang message at ang news na ito sa inyong mga viewers. Yun lang. Ang weird. Bakit ganun? Ba't wala man lang nag-content sa inyo kahit isa? One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.